Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo, then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay, so guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo. Okay, so tignan natin guys, kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon. Okay. Kanino bang love reading yung masasagap natin ngayon. Oops. So, meron tayong The Sun. Alam nyo guys, etong The Sun ang pinakamaganda sa lahat ng tarot deck, no? So, happiness, success, reward, prosperity, victory. So, parang patapos na. Patapos na yung pighati, yung sakit, ano pa ba? Yung pag-move on mo. Nandun ka na sa hangganan mo, no? Kung feeling mo na stuck ka doon sa sitwasyon na hindi mo naman deserve, parang sinira yung buhay mo, inabala ka lang sa halip na marami ka sanang ginawa, or marami ka sanang sinimulan sa buhay mo, marami ka sanang, alam mo yon, parang marami ka na sanang napundar, kasi payapa ka naman noon bago ka guluhin ng partner mo. Okay? So, meron kang pangarap, mataas ang ambition mo kasi nandito yung happiness. Pero, nung naging kayo, I think parang doon ka naging mahina. Doon ka parang nawalan ng lakas sa malinaw na pinapakita sa akin dyan, guys, no? And especially, kung makita nyo guys, Four of Cups, boredom, meditation, discontent, rejection, and offering. So, yun, no, nagkaroon guys to ng third party, nagkaroon ng betrayal talaga, pero nagkaroon guys ng realization tong taong to. I think matagal na tong nangyari na to, taon na, matagal mong inantay na bumalik sa inyo, pero parang dumating ka na sa hangganan mo. Kasi nandito na yung recovery. Nandito na yung parang nagiging masaya ka na ulit, nagiging maayos na ulit yung buhay mo, nasisimulan mo na ulit na, paano ba? Parang nasisimulan mo na ulit na pagandahin ulit yung sarili mong buhay, yung physical appearance mo, nagpo-focus ka na sa mga magagandang nangyayari. Titignan pa natin guys ha. Basta ang pinapakita sa akin dito guys, pwedeng matagal na to. Matagal na tong nangyari sa inyo na to. And nakaka-recover ka na eh. Though nandun pa yung medyo masakit pa rin, pero mas nakikita kita dito na mas nagiging positive ka. Okay? So, ayun nga lang guys, siya naman yung nagkakaroon ng realization ngayon na para bang walang nangyari. Bumabaliktad yung sitwasyon. So, pwedeng iniwan ka na itong taong to ng parang ganon-ganon lang. Okay? Iniwan ka niya na parang wala siyang pakialam kung masasaktan ka, wala siyang pakialam kung ano yung iiwan niya, anong buhay mo, kung ano yung magiging buhay mo kung sakaling iiwan ka niya. Wala siyang pakialam, pwedeng sa mga responsibilidad. Ganun siya, guys. Kasi kadesidido that time na iwan ka, no? Pero ngayon kasi, guys, bumabaligtad, no? May nare-realize to. Ayan, no? I think yung isa sa mga realization niya is nung mga ini-stalk ka niya noon, nung naghiwalay na kayo. And again, yung pinapakita sa akin dito, mahal ka pa niya kasi nandito yung Ace of Cups, nag-uumapaw yung love, yung pagmamahal. Yun nga lang, hindi niya kayang i-force ka ngayon kasi the Emperor yung tingin niya sa sarili niya eh. So, mataas yung tingin niya sa sarili niya. Okay, so again, check pa natin. Kanina tong love reading. So guys, kung hindi po kayo makarelate sa reading, ayan, bayanan nyo na lang sa mga susunod na video. Baka energy mo na yung masagap natin. Ayan, comment ka lang sa baba. Binabasa ko yan, no? Binabasa ko yung mga comment nyo and mali nyo naman nakukuha ko yung energy nyo or makukuha ko yung energy nyo sa mga susunod na video natin, okay? Tingnan natin. Additional message. So, ganun kasi guys nag-work yung ating collective reading, no? Siyempre, sa mga comment nyo. Okay? Hindi man kayo guys magkwento dyan, mag-comment lang kayo ng puso or kahit ano man dyan, is kung sino yung pinakamalakas na energy, minsan yun yung nasasagap ko. Yung minsan tumatatak sa isip ko, no?
Pero I think, 'di ba, naka-base pa rin tayo sa zodiac sign. Okay? Kagaya na to, the sun. Malakas yung fire sign sa earth sign, Capricorn, Taurus, and Virgo, Aries, Leo, Sagittarius. Okay? Pero yung person mo guys, parang Aries siya. Aries yung energy niya. Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Page of Cups. Tignan pa natin guys ha. Additional message. Additional message. Kanina po itong love reading. So, kung makita nyo guys, Page of Cups. Tapos, Eight of Wands. So, again, merong magre-reach out talaga. Pero meron din ako mas nakakita na bago. So, I think meron ka ng someone nyo ngayon. Meron ka ng bago nakakausap ngayon. So, nasa inyo naman yan guys eh. Choice mo naman yan kung papasukin mo pa yung luma, no? Pero ngayon kasi guys, may nakikita ako dito na bago. I think, mas magiging maayos yung relationship mo sa taong to. Hindi man guys ganun ka perfect. Syempre ganun naman sa love life, no? Sa fairy tale lang talaga guys perfect ang love, no? Pero in reality, nasa dalawang tao na lang talaga yan kung paano nila i-manage or kung paano nila guys i-handle yung kanilang relationship. Yun dito kasi guys nakita ko nagkakaroon siya ng ups and down talaga. And again, since Page of Cups to, or magkakaroon kayo ng ups and down. Pero to kasi Page of Cups, someone new. So, magsisimula lang to sa parang dating apps, social media. Basta through communication yung nakikita ko. Pwedeng magsisimula lang talaga siya guys sa usapan hanggang sa parang lalalim yung connection nyo nitong taong to. So, mas maganda yung nakikita ko. So, pwedeng someone new to guys. I know, new love, love message, emotional start, infatuation. Ito ones guys, movement, travel, news, speed, sweetness. So, pwedeng siya yung mag-i-insist, no? Or siya yung parang unang unang magre-reach out talaga. Oo. Siya yung parang tawag dito. Unang magpaparamdam, ganun yung atake dyan. So, siguro makikita ka niya somewhere, tapos i-add ka sa social media or kung sa mga social media kayo guys, no? Tignan natin. Basta sa social media to. Kung kayo parang, magkakilala. Kasi wala naman kayo guys. Totally mutual. Again. Kanina po itong love reading. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong The High Priestess. Wow. So, eto guys, parang parang soulmate mo tong taong to. Kasi parang iba yung naramdaman niya that time. Tapos nung habang kausap ka niya guys, parang lumalalim talaga siya eh. Ramdam niya na may kakaibang connection sa inyong dalawa. Para siya guys, twin flame. Di ba ganun yung twin flame? Yung tipong di mo ma-explain bakit mas magaan yung ganun. Hindi mo ma-explain bakit magaan yung pakiramdam mo sa tao yun. First time mo lang naman nakausap. Or first time mo lang nakita. Ganon, parang na love at first sight. So, basta something na may kakaibang connection agad. Siya kasi guys, yun yung naramdaman niya eh. Or pwedeng ramdam niya na parang tinadhana talaga kayo sa isa't isa. Or parang destiny talaga yung humila para magtagpo kayong dalawa. So, somewhere talaga guys na parang grabe. Parang, basta ganon, alam nyo na yun. Parang bigla na lang kayo nagtagpo sa isang place or sa isang dating apps or kung saan man kayo guys. Tapos, maski sa panaginip, hindi mo may imagine kung paano nyo guys nakilala yung isa't isa guys, no? Or hindi nyo guys may imagine sarili nyo. Pwedeng nakita nyo na to sa TV, sa mga palabas. Pero sa inyo guys, parang nangyayari siya, no? May kakaiba. Tignan natin. Pwede wala naman kayong mutual friends.
Or hindi niyo naman guys hindi naman niya guys ka-close kung sino man yung mga nag-uugnay sa inyong dalawa, hindi niya naman ganun guys ka-close or ikaw, pero alam mo yon parang may something talaga guys, similarities, ganon. Tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. So, meron tayong the moon. Illusion, deception, intuition, subconscious, fear, dreams. Oh. Mapagkakamala mo pa nga sinungaling tong taong to eh. So, mapag-iisipan mo pa na parang gumagawa lang ng kwento or parang di nga, parang ganon. Parang di nga, totoo ba yun? Yung mga sinasabi niya, kung paniniwalaan mo ba yun? Kasi parang ang hirap paniwalaan eh, no? Okay, so nasa inyo naman yan guys eh. Again, kagaya nga ng sabi ko, dalawang tao yung nakikita ko dyan. Pwedeng yung new person mo at yung past person mo. Yung past person mo guys, may nare-realize talaga ngayon. Oo. Parang yung nagiging realization niya dito guys, gusto kanyang i-pursue ulit. Pero more on pag-iisip pa rin to. So, siguro kasi parang hindi, mahirap paniwalaan siguro yung mga kwento nitong taong to. Oo. Basta parang something panaginip daw eh. Siguro mapaginipan ka na niya. O, nararamdaman ka na talaga niya dati pa. Pero hindi pa kayo nagtatagpo. Ganon yung parang, parang nag-uusap na talaga yung diwa nyo or yung tao dun guys. Yung kamalayan nyo. Parang pinagtatagpo na talaga kayo pero hirap pa rin kayo maghanapan. Pero feeling ko guys, talagang etong connection nyo, kilala mo na siya sa past life eh. Yun yung nakikita ko dyan. And itong person mo na to is someone from the past. And that person, hindi ko siya masabing karmic ha. Kasi ang solid nung nung connection nyo, wala siya guys, conflict. Okay? Pagka kasi guys may karmic, 'di ba? Parang unang tagpo mo pa lang sa taong 'yun, talagang gustong-gusto mo na siya. Hindi pala siya pala yung may gusto sa inyo pero ikaw mafi-feel mo yung kuryente pero hindi mo pa rin maamin sa sarili mo kung gusto mo siya eh. Lalo na the moon yung nafi-feel mo sa kanya na parang takot ka, may trauma ka na dahil sa ginawa sa inyo ng past person. Na yun nga malungkot sa malayo, no, nagdurusa, nagsisisi. 'Di ba? Pagkatapos kang abandonahin, nagsisisi siya ngayon. Okay? So, again, ganon talaga siya. Saan na ba tayo sa sinasabi ko? Doon tayo sa kung paano nag-work yung soulmate. 'Di ba? Soulmate kasi hindi naman yan nag-work na magkalayo. Kailangan ni isa lang kayo, magkasama lang kayo. And yung twin flame naman guys, sobrang conflict nun. Pero gustong-gusto nyo yung isa't isa. Nandun yung desire nyo na gusto nyo talaga tong ipaglaban kahit na parang against the world talaga to. Pero once na malagpasan nyo yan guys, sobrang solid. Yun nga lang, napakatagal na na proseso bago malampasan yung ganong klase ng conflict. Okay, so ayusin ko lang to guys. Ayan, medyo kasi, maliit yung lamesa kanina. Ayan, dito yung dede ng pusa ko. Yan, nilagay ko siya dito para alaala niya kasi nawala na siya. Yan na lang ang pinangahawakan ko. Okay. So, 'di ba? May buhay din kasi yun, guys. Kaya lahat ng nabubuhay sa mundong to, mahalan natin, i-appreciate natin. Okay, so by the way, ayan. Balik tayo sa ating pinag-uusapan kanina. Medyo may pagka-creepy talaga yung pagtatagpo nyo na tong taong to. Siguro medyo weird. Weirdo ba siya or ikaw yung weird, no? Or pwedeng highly intuitive ka, malakas yung spiritual mo. Kasi ito kasi the high priestess, pwedeng bukas yung awakening tong taong to, no? Or pwedeng ikaw to. May awakening ka like may third eye or siya ganon, may pagka-psychic, may pagka tarot reader din ba? Or ikaw to. Natatakot ka ba na aminin sa partner mo o sa person na to? Kung or sino ka talaga kasi nandun nga yung yung pwede kang ma-judge, no? Baka i-judge ka niya or baka i-judge mo siya. Kaya medyo may mga tinatago. So, kung hindi man yun guys, basta merong mga secret pa rin na parang itatago na lang ng taong yun kasi
feeling niya pwede mo siyang i-judge. Okay. So, again, so be sure lang guys na makikita kayo na tong taong to. O, iba naman sa inyo guys kasi ito travel to, may movement. So may galaw siya rito, may effort naman siya. Pero kayo guys, agad-agad maniniwala, kaya siguro sinasabi ito the moon, kung hindi nyo pa nakikita yung isang tao kailangan patunayan niya yung sarili niya. Kasi guys, eto gusto ko lang sabihin sa inyo, may mga client ako na lumalapit sa akin na na-scam ng love scam. Yan, uso pa rin yan, no? May mga tao pa rin talaga dito sa atin sa Pilipinas na hindi nadadala sa ganyan. Pero, yes, uso pa rin ang love scam. May mga nabibiktima pa rin yan. Okay? So, ito naman kasi guys, may effort naman tong taong to. Ayan, pinalalahanan ko lang yung iba rito na hindi aware. So, by the way, kanino po itong love reading? So, meron tayong, diba? Mahal ka talaga nitong taong to. Love, compassion, generosity, creativity, and fraternal. So, medyo ahead siya sa inyo, no? Malaki yung, yung gap niyong dalawa. Or pwedeng may sabihin, 10 years, 6 years. Mga ganun yung age gap. 5 years. Basta medyo ahead talaga. Kumbaga, parang nanay nyo na tatay nyo. Kung titignan, ganun. Pero, I think carry naman, no? Okay. So, tignan pa natin. Kaya, uunawain mo pa rin kasi mabait naman tong taong to. Ang problema lang, guys, may ugali siya na mahirap unawain. Especially, medyo emotional. Yan yung nasasagap ko dyan. Death. Ending and new beginning. May someone from the past talaga, guys, na maguguluhan ka ngayon sa mga desisyon na gagawin mo. Okay? Yung connection mo dito sa taong to, tas yung magiging connection mo, nagre-reconnect ka sa, sa person mo sa past. Ayan. Okay? Nire-reconnect ka ni universe dito. So, mahirapan ka ngayon magdesisyon kung sino pipiliin mo sa dalawang yun. Okay? So, by the way, nasa decision mo pa rin naman yan. Vote wisely. Parang pagboto lang yan, guys. Kailangan mas practical, mas wise, and be sure na hindi ka sasaktan. Meron kasi guys na mga tao na bumabalik pa rin sa past person. Talagang nakikita nila kasi talaga yung pagbabago ng past person. Kahit taon na yung nakaraan, like for example, 5 years, 3 years sila naghiwalay, tapos nagbalikan lang din. 'Di ba? So, may mga ganong scenario, pero mas naging solid yung comeback. Ikaw, sino pipiliin mo? Bibigyan lang kita ng palaisipan. Nasa inyo pa rin guys yung desisyon. Someone new or someone from the past. Dalawa to So, uso talaga bumalik ang mga past dito, no? Kasi to, someone from the past life mo to Etong si someone new, sa past life mo na to. And, ngayon sa kasalukuyan, nagtatagpo kayo. Ito naman guys, ngayon sa kasalukuyan, pero past mo to sa ngayong buhay na to. Tignan pa natin additional message. Kanina po itong love reading. Oops. Guys. Nahihirapan ka mag-decide. Mahirapan ka dito. Promise. Kasi parang bumabalik yung trauma mo Yung trauma ang ginawa sa inyo na itong taong to. Yun yung pinapakita po sa akin dito, no? Yung trauma na parang hindi mo kayang, hindi mo kayang tanggapin muna yung someone new kasi hindi ka rin naman totally attached dito sa past person. I think naguguluhan ka lang talaga. Sobrang guarded ka na. Sobrang iniingatan mo na yung puso mo. Takot ka nang masaktan. Ganon po yung pinapakita sa akin dito, guys, no? So again, kung ako yung tatanungin nyo, piliin mo pa rin syempre yung freedom, yung peace of mind mo, and kung saan ka mas malaya. Yung tipong hindi ka hihigpitan, yung hahayaan kang lumipad. Hahayaan ka na i-force yung mga bagay na gusto mo. Mamahalin o yayakapin kung ano man yung mahal mo ngayon, yung pinaprioritize mo. Kasi una sa lahat guys, kung itong past person na to, minahal mo siya ng buong buo nun at wala ka ng ibang pinprioritize, kundi siya lang that time, 'di ba? Ngayon na bumabalik siya, dapat kailangan mas irespeto niya yung decision mo. Okay? Na dapat mahalin niya kung ano yung minamahal mo ngayon or kung ano yung buhay mo ngayon. Na nakasanayan mo na. Na hindi naman niya guys na nasubaybayan na yung buhay mo nung naghiwalay na kayo
Then, syempre, may mga nagbago na kung taon na kayo naghiwalay, di ba? Pero I think dito guys, the moon medyo guarded ka. Nakikita ko na medyo basta medyo dumidistansya ka dito sa someone new or didistansya ka dyan. Okay? Kung hindi pa siya guys nangyayari, no? Pero feeling ko mangyayari to, pwede ngayong March or pa-April to. May mga magre-reach out dito. So by the way, tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong the Fool, new beginning, risk, new cycle, originality, and nonsense. So guys, yung pinapakita sa akin dito, ayaw mo na magpadalos-dalos ng mga desisyon, no? Ayan, no? Kasi before, or dati, medyo may isip bata ka, or hindi ka ganun ka-wise, hindi ka ganun ka-wise sa mga desisyon mo. Okay? Hindi ka ganun ka, paano ba? Hindi ka ganun ka-practical before, no? Kumbaga, nadadala ka lagi ng bugso ng damdamin, basta nagustuhan mo yung bagay na yun, igagrab mo siya ng ganun kabilis nang hindi mo pinag-iisipan. So, kaya the Fool niya, new beginning din naman guys, si the Fool, no? Pero sinasabi nito guys, since may new beginning na nangyayari sa buhay mo, kailangan daw, huwag ka magdedesisyon, basta-basta, dahil sa sobrang saya mo or sobrang lungkot mo. Kailangan nandun ka sa balance. Okay? Kung medyo alanganin ka sa mga desisyon mo, siguro medyo dumistansya ka na lang muna. Or mas magandang wag na. Okay? Wag na munang i-pursue yung dalawang yan. Kasi kung mahal ka, antayin ka naman eh. Diba? Ito nga, inantay mo yung past person eh. Kasi mahal mo siya. Hanggang sa parang unti-unti ka nang nagre-recover. Hindi mo na mamalayan nagiging maganda na pala yung nagiging buhay mo. Diba? So, by the way, additional message. Meron tayong 9 of Wands, completion, protection, boundaries, and distrust. Okay, wala ka ng tiwala, naging man-haters ka na ba, o ano ba? Kung lalaki ka talagang, tingin mo pare-parehas na yung mga babae. Ganon, maling tao lang talaga kasi yung pinipili mo. Oo. May mga babae naman, or lalaki naman guys, na maayos magmahal. So, piliin mo yung taong mahal ka kaysa yung taong mahal mo. Yung taong mas mahal ka. Kasi pagka mas mahal ka nung taong yon, at dahil dun sa effort na ginagawa niya guys, mapuful ka talaga. Diba? Mahuhulog yung loob mo sa taong yan dahil nga nag-e-effort sa inyo. Tignan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. So, pwede rin naman guys na marami talaga nagkakagusto sa inyo ngayon. Kasi positive ka na eh. Kasi nyo guys, pag positive ka, na-attract mo yung mga negative. Na-attract mo yung mga negative na tao. Hindi yung negative na yung blessing. Mga negative na tao. Kasi ganun yun eh. Pag positive ka, didikit sa inyo guys yung mga malungkot na mga espiritu. Mga malungkot na tao, mga emotional, kasi kukuha sila ng energy sa inyo, magre-recharge sila. Yung tipong, saka gustuhan nila guys na maging masaya. Hindi naman din nila guys intention, pero syempre, i-go nila yung taong masayahin. I-go ba nila yung taong malungkutin? Syempre hindi, mahirap i-heal yun. So ikaw, since masaya ka na ngayon, marami kang na-attract. Okay, pwede naman guys, may mga na-attract kang masayahing tao. Pero mas marami ako nakakitang may mga pinagdadahanan, may mga trauma talaga. Okay, so tignan pa natin. Meron tayong with you forever feels real. Diba? So, actually guys, lahat ng ex mo, no? Lahat ng mga taong nakaraan mo, bumabalik talaga sila. I think nasa mo na yun, nasa chart mo na yan. Oo, pwedeng ramdam mo eh. Meron tayong I trusted you and it broke me. Diba? Sobra ka kasing nagtiwala at nagmahal. And ngayon, hindi mo masisisi kahit na sino kung bakit ganyan ngayon yung pananaw mo. Kung bakit parang mas gusto mo yung nag-iisa. Yung parang loner lang. Kasi yun yung naiparamdam sa'yo eh. Okay? And together, we are unbreakable. So alam nyo guys, mukhang gusto ko i-pursue talaga ni past person. Sa totoo lang. This time daw guys, hindi ka na niya iiwan. Pero nasa decision mo pa rin yan.
Mhm. Sabi rito, let light fill space once occupied by sorrow. Okay, so I think kailangan wala kang takot. Pursue mo lang, no? Go mo lang yung mga goal mo sa buhay. Siguro, i-enhance mo yung sarili mo. Baka mas marami pa diyang mas maayos na tao. Actually, maayos naman tong new person eh. Okay, tignan pa natin. Doon tayo sa nararamdaman. Nararamdaman ng person mo. Maayos naman yung new person. Pero nakikita ko kasi na parang nawawalan ka ng gana kasi nga yung nangyayari dito ngayon, may bumabalik, may babalik. Or marami kang option. Marami bang nagkakagusto sa inyo? Marami kang ka-talking stage. Okay, so by the way, tignan natin. Ano yung nararamdaman? Nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon. So, Page of Swords. New ideas, truth, sharp thinking, spirited and willful. O, di ba? Past person to. Yung nararamdaman niya rito. Ano parang, oops. Alam niya kung ano yung ginawa niya sa inyo. Alam niya kung paano kanya sinaktan. At nakakahiya nga naman. Pero medyo makapal pa rin yung mukha niya, guys, pag bumalik sa inyo. Oo, kasi kailangan niya ng tulong mo eh. Desperado na to, desperada na. Ganun. And ito naman, guys, new person. Ramdam naman niya na sobrang affected ka pa rin sa mga nangyari sa'yo sa past. Ramdam niya yung trauma mo. So, nandun sa point na hindi mo mayaalis sa isip niya na parang hindi mo mayali sa isip niya na parang baka may gusto ka pa dun. Or gusto mo pa yon. Kasi parang grabe yung pagiging affected mo dito. Iba kasi yung affected talaga eh. I think iba sa inyo, pwede namang affected. Dalawa lang naman yan eh. Affected ka dahil mahal mo pa. Or affected ka dahil trauma. Trauma yung dinulot sa inyo. Diba? Tignan natin, meron tayong Two of Wands, success, plan, security, control, travel, vision. So, may magta-travel talaga sa inyo, guys. Okay, yung energy, guys, ng past person, iniisip-isip ka ngayon. Nag-aalangan siya kung kukontakin ka. Or kung nag-usap na kayo, guys, pwedeng ramdam niya yung pagiging dry. Pagiging cold mo. And ito naman, guys, new person, magta-travel to papunta sa'yo Or may plano siya na magkita kayo. Gusto niya magkita kayo. Okay? So, dun tayo sa ano yung tingin sa'yo? Ano yung tingin sa'yo ng person mo? Tingin ng person mo sa'yo ngayon. Meron tayong Six of Pentacles. Actually, hindi ka madamot. Napaka mapagbigay mo, napaka maawain mo, napaka matulungin mo. Okay? Ganun kanya nakikita. Talagang willing ka na mag-share ng blessing sa ibang tao. And 10 beses niya, guys, pinagsisihan ko naman yung mga ginawa niya sa inyo. Pero nakikita niya kasi, guys, na naging naman siya sa inyo. Okay, itong past person, iniisip niya kasi dito na parang ramdam niya na meron ka ng ibang pinufurso or meron ka ng ibang karelasyon, meron ka ng ibang manliligaw, ibang nililigawan. Na-feel niya naman na ibinigay mo naman yung tamang pagkalinga at pagmamahal, walang labis, walang kulang sa kanya. And ngayon, parang medyo nagiging emotional na feeling entitled. Feeling entitled dito na parang hindi na siya katulad na dati, na parang bulag ba siya? Di ba niya alam yung ginawa niya? Tapos ngayon magdedemand na bakit parang nagbago ka na? Ang layo mo na sa dati. Tanungin niya yung sarili niya, ba't ka nagbago, di ba? Kasi nanghihingi pa rin, guys, ng justice, Okay, paano ka nakikita? Five of Pentacles. So, mataas na yung standard mo. Parang, syempre, hindi ka na makukontento pa sa kanya. Oo. Kasi inisip niya rito ng mga panahong walang-wala siya. Ikaw yung taong nandyan, sumuport sa kanya, hindi nang iwan sa kanya. Ikaw yung taong naniwala sa kakayahan niya. No? Kumbaga, yung tipong kaiwan-iwan na siya talaga that time. Pero hindi mo pa rin siya, guys, na let go. Hindi mo pa rin to iniwanan. Siya yung nag-iwan. Siya yung nag-iwan dito. So, meron tayo, guys, Seven of Pentacles. Nakita niya, guys, na medyo nagiging successful ka na. Nakuha mo na or na-achieve mo na yung mga gusto mong mangyari. Medyo masaya ka na ngayon. Di man totally achiever. Pero nagiging masaya ka na. Oo. And parang ngayon niya nakikita yung ganda mo. Yung ganda ng ngiti mo.
yung totoong kagandahan mo na hindi niya naman talaga totally nakikita dati. Ganun po. So, by the way, ano yung gagawin nitong taong to? Effort niya. Okay, effort na tong taong to. Okay, page of one. Si pupersukan nito, guys. Hihingi ito ng tulong. Pwedeng sa mga taong malapit sa inyo, pwedeng sa family mo. Yun yung una niyang liligawan. Parang magkakapalan niya na talaga yung mukha niya dyan, guys. Okay? Three of wands. Nako. Love triangle to. Good luck na lang talaga. Pagagawan ka dito, Diyos ko. Meron itong someone na nagiging emotional din. Kasi, nagiging cold ka. Nag-aantay sa'yo. Bakit bigla ka nagbago? Oo. So, nafe-feel niya rito baka meron ka ng iba na kinakausap. O pwedeng na sabi mo sa kanya na nag-reach out yung past person. Then, ganon. Mahal ka na tong taong to pero kaya kanyang palayain. Kaya niya magparaya. Kasi ito yung gusto mo eh. So, ibibigay niya yung gusto mo, 'di ba? Again, additional message. Flirt. O, 'di ba? Wala kang gana dun sa ka-flirt mo. Ito yung ka-flirt mo. Ikaw ang cold mo dito. Ang dry mo dyan. Yung ka-flirt mo, guys. Parang pusa. 'Di ba? Tapos ikaw parang wala lang, tulala lang. So, meron tayong religious factor. So, foreigner. Foreigner ba yung kadil mo? Or pwede nasa abroad, nasa malayo, ba something, pwedeng foreigner or may lahi. Or pwede naman guys na magkaiba yung relihiyon nyo. Okay, so meron tayong heart-to-heart conversation. So may pag-uusap talaga. Gusto niya talaga na mag-usap kayo. Ganon yung nasasagap ko dyan. Okay? So, by the way, additional message. Meron tayong you are my soulmate, diba? Pinag-aagawan ka. Pag-aagawan ka, good luck na lang talaga. It's simply really, how do I feel na kumukha? Alam nyo guys, nakikita ko dito, baka pag-awayan ka pa. It's on. O, diba? Yung iba sa inyo guys, baka ikaw tong cheater ha, baka ikaw tong nag-cheat. Baka naman, may person ka na ngayon, tapos may iba ka pang kinakausap, meron ka pang ibang ina-entertain din. Baka pag-awayan ka, so cool ka muna dyan, relax ka muna dyan, no? Pero guys, ayan, hindi ka susukuan itong mga to. Haba ng hair mo. Diyos ko, kakaloka to. Okay, ano yung gusto sabihin sa'yo? Ano yung gusto sabihin? We will be together again. Kasi sabi dito guys, it's simple. Really. How do I feel? I want you as forever. I see you looking good and moving on. I don't care who you are, who you're talking to. I'm better. I will compete for you. So, willing siyang ipaglaban ka. Diba? Ito naman, we will be together again. So, past person talaga. Matigas ang ulo talaga, guys. Ipaglalaban ka talaga, you know. I know I was a distraction from your pain. So, wala siyang pakialam eh. Talagang magpapansin siya, guys. Kahit masaktan ka dyan. I know, I remember every detail of that day. Kasi di niya nga makalimutan kung ano man yung mga nagganap noon. Paano kayo dati? Sino kayo dati? Diba? Zodiac sign, Leo, Aries, Taurus, Gemini. Leo, Taurus, Capricorn, Sagittarius, Libra, and Pisces energy. Okay? So, check pa natin. Doon tayo sa energy mo. Okay. Sa energy mo, ano yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo sa person mo? Attraction. O, diba? Parang papakils ka dito kasi nga, attractive ka. Marami nagkakagusto sa inyo. And, sabi ko sa inyo guys, talagang nakalis ka na sa hawla. Okay, napaka-positive mo na ngayon. At dahil nga positive ka, marami ka ma-attract. Kahit mga lumang tao, ma-attract mo talaga. Okay? And, ayun no, mas gusto mo nang mahalin yung sarili mo. Parang bala sila dyan, mahal ko yung sarili ko. Focus muna sa goal, focus muna sa sarili. And honeymoon, and ikaw kasi date to marry ka na. Ayaw mo nang makipaglaro. Hindi ka na para sa ganon. Okay, sa ngayon kasi guys, mas nakakita kita na mas gusto mo na mahalin yung sarili mo. So, ano yung dapat mong gawin? Let your friends help you. So, kung hindi mo alam yung gagawin mo, manghingi ka pa rin ng guidance or manghingi ka guys ng advice sa mga kaibigan mo, sa mga nakakilala sa inyo, yung alam yung kwento mo. Okay, so meron tayong calling in your soulmate. So, darating at darating yung tamang tao para sa inyo, kahit hindi mo to guys pilitin, kahit hindi mo to hanapin. Kusa. Ngayon kasi guys, I think yung iba sa inyo, mas masaya ka nang nag-iisa. And wala namang problema dun guys.
para ka na talaga sa bago. And hindi natin sure, pero I think, ikaw kasi medyo distance ka pa dun sa new person na pwedeng kinakausap mo. So, pwedeng ito, may bagong tao pa talaga na pwedeng hindi mo pa nakakausap na darating talaga. Or, ayun lang, gusto mo nang buuin yung sarili mo kasi hirap ka na magtiwala eh. Okay, zodiac sign mo. Meron tayong Capricorn, Sagittarius, Leo, Taurus, Aries, and Virgo. Meron tayong Pisces, Aquarius, Gemini, Leo, Cancer, Libra, and Scorpio energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!